Hello, magandang araw again sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta po kayo dyan? Saan mang sulok ng mundo? Okay, maraming salamat sa mga nanood ng ating uploaded video kani-kanina lamang. At syempre magpapalo up tayo dahil umuugong po ang balita ngayon sa social media na itong walang kwentang Vice President natin sa katawan ni Sara Duterte ay nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. So abangan natin, tingnan natin kung ano yung context ng kanyang pagpapasalamat. Magpapasalamat ka na lang, dadamayin mo pa si PBBM. Para ano? Para isipin mo na may contribution si PBBM kung bakit nagkabati kayo lalong mag-ama, no? Lingid naman sa kalaman ng lahat. Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na nagdrama kayo ng tatay mo na kuno may conflict. Pero wala naman talagang conflict. Yung mga diskarte ng mga Duterte, talagang madadali talaga mabisto ng taong bayan. Oo. Kung nagkapatawaran kayo ni Rodrigo Duterte ng tatay mo, bakit kailangan mo pang i-mention si PBBM? Bakit kailangan yung gamitin si PBBM? Para ano? Para lalabas that tumatanaw kayo ng kumbaga utang na loob dahil nagkabati kayo ulit ng tatay mo. So ibig sabihin kung hindi pa nakulong yung tatay mo sa International Criminal Court, hindi maayos ang relationship mo sa tatay mo. Oh, come on. Oo, ito kasing mga drama na yan, madali yan siya magpatok sa mga bobo lang na mga Pilipino, na mga kaalyado nyo lang. Kayo lang naman ang makaka-benefits kapag magdrama kayo, na talagang pinagpapasalamat nyo kay PBBM na kung hindi dahil sa mga nangyayari, hindi nakulong yung tatay mo. Kung hindi nakulong yung tatay mo, hindi kayo magkakapatawaran o hindi kayo magkakaroon ng banding na ganun ngayon ka-close. Dahil unang-una, ikaw yung anak, no, na talagang hindi ka luluhod sa tatay mo. Oo, parang tatay mo pa yung luluhod sa'yo. Kaya nga, kung ipagmalaki ka lang ni Rodrigo Duterte, ganun-ganun lang. Kasi iba daw po talaga yung ugali mo. Mga kamunting tinig, walang problema sa pagsabi ng ng pagpapasalamat. Pero kung nagkabati kayo ng tatay mo, hindi ibig sabihin no na i-attribute mo yon kay PBBM. Ay alam naman namin kung paano mo balakan ng hindi maganda ang presidente ng Pilipinas. Nakita po ng buong mundo, binalita ng buong mundo kung paano mo i-threaten na kung anong mangyari sa'yo, pagpapagurgurin itong First Lady, Speaker Martin Romualdez at saka ang Presidente. Tapos, nakakailang dalaw ka lang sa kulungan ng tatay mo at na-realize ninyong dalawa na life is too short, kaya kailangan magkapatawaran, kailangan magkaroon kayong banding mag-ama, at yan po ay pinagpapasalamat mo. That is to the level highest of hypocrisy. Napaka-ipokrito ka. I am very, very sorry, Sara Duterte. No? Napaka-ipokrito mo. Alam mo kung bakit? Nagawa mo pang magpasalamat kay PBBM? No? Tapos iisipin mo, okay, sige. Hindi po pagpapasalamat yun na tunay. Yan po ay sarcasm. Nagpapasalamat ako kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po nagkaroon na kami ngayon ng pagkakataon ng tatay ko na magkabanding kami. Oh, come on. Hindi, yung mga diskarte na yan, hindi po maganda yan. Kaya kailangan i-ano natin, no? Ipaalala natin sa sambay ng Pilipino that is one act of deception. Para bumango ang pangalan niya sa mga alingangan niya ng mga taga-suporta. So naniniwala kayo na totoo yung pagpapasalamat ni Sara Duterte kay PBBM? Wala namang contribution si PBBM kung bakit na huli si Rodrigo Roa Duterte. Nagkataon lang na siyang presidente, alangan di mag-cooperate sa Interpol. Yung mga diskarte na mga ganyan, wala na yan. Na buko na yan. Basang-basa na po ng mga matitino na mga Pilipino yan. Siguro, sa mga kaalyado ni Sara Duterte, sabihin, ay, mabuti pa si Inday Sara. Oo, dahil po sa marunong magpasalamat kay PBBM. Ganito po Sara Duterte, no? Vice President ka ng Republika ng Pilipinas, at the same time, sinasabi na matalino ka man kaya dahil ayaw man tanggapin ng mga DDS na bobo ka o wala kang alam. Sa mga bagay na yan, sinasarilin mo na lang yan.
Kung nag-away man kayo ng tatay mo at nagkabati kayo at naging, kung malayo man ang puso nyo sa isa't isa ng tatay mo, huwag nyong idamay si PBBM kung nagkabati kayo. Dahil ka-ipokrituhan to the highest level yan. No? Hindi ko nararamdaman yung ganyong klase mga pagpapasalamat. Yun lang naman. Akala ko nga talaga kung ano talaga. Pagpapasalamat mo ba, nakulong na nga tatay mo? Sinisi nyo nga yung Pangulo pagkatapos magpapasalamat pa kayo? Magpasalamat kayo sa mga biktima. Huwag kayo magpasalamat sa presidente. Gagamitin nyo pa yung pangalan ni PBBM para magpa-epal kayo. Tapos magpa-ek-ek kayo sa social media. Tapos yung mga nag-interview sa inyo, mga puro nyo mga kalahi na mga nanggugulo ng bansa. Yan ang diskarte ninyo. Kuno bait-baitan, kuno na may contribution pa si PBBM. Mabuti dahil napakulong ng gobyerno si Rodrigo Duterte sa ICC. Yun ang naging dahilan kung bakit na nagiging masyadong close kayo ngayong mag-ama. Alam mo, Inday Sara, wag mong idamay ang presidente. Kung nag-ayos kayo, kung nagkaayos kayo ng tatay mo, natiis mo yung tatay mo na mag-pride ka at hindi mo kayang lunukin ang pride mo, ngayon, 80 anyos na yung tatay mo, lahat ng pagkakamali mo sa tatay mo at lahat ng pagkakamali ng tatay mo sa'yo, kung di kayo nagkakaintindihan, sa inyo na lang po dalawa yon. Huwag kayong magpa-ipokrito at magpa-epal sa publiko at sabing you are thankful kay PBBM. Kung tutuusin, realistic, ano yung pagpapasalamat nyo kay PBBM? Taong bayan, anong bang dapat ipagpasalamat ni Sara Duterte kay PBBM? Aber, bigyan nyo nga ako ng idea. Ano yung reason? Sa kabila ng ganyang klaseng attitude ni Sara Duterte towards the first couple, magsabi siya nga, magpapasalamat siya. Ano nagawa ni PBBM na ipagpapasalamat niya? Yung nakulong under Marcos administration, tapos yun ang naging mitya ng pag-reconcile nila, nagkaroon ng reconciliation. Andyan pa yung galit, andyan pa yung inis, andyan pa yung tampo, andyan yung pang-tantrum ninyo. Hindi nyo nga masaway-saway yung mga, sige nga, sabihin nyo nga sa publiko, sa lahat ng mga alingangan ninyo ng mga supporters, pati kay Harry Roque, sabihin mo nga, wag nyong girahin ng presidente, wag nyong tirahin ng presidente, wag kayong magsalita laban kay President Bongbong Marcos. Dahil sa administration niya, nagpasalamat ako na nakulong tatay ko, dahil po sa nakulong yung tatay ko sa ICC, nabigyan ako ng pagkakataon mag-reconcile sa kanya. Nagkakapatawaran kami, nagiging mas close kami lalo, naging okay yung aming relationship bilang father and daughter. Pwede nyo kayang sabihin yan sa publiko? Pwede ninyong pahupain yung galit na mga alingangan ninyo ng mga supporter na wala naman silang dahilan para magalit sa presidente? Ka-ipokrituhan to the highest level. Di ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Gagamitin nyo lahat ng mga pagpa-ek-ek para sabihin na mabait kayo. Mantakin mo, nakulong na tatay mo sa International Criminal Court. Binansagan na ng kaalyado nyo na kinidnap ng gobyerno, kinidnap ng ICC o ng Interpol ang tatay nyo. Biglang dinala sa International Criminal Court. Pagkatapos, okay lang nga, patawa, napapasalamat ka pa? Ano yan? Walang realization, kaplastikan yan. Politikong-politiko talaga ang style ni Sara Duterte. Yung style ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara Duterte, nag-usap-usap na yan sila para i-win nila ang puso ng mga tao. Para pag hindi tanggapin ng mga supporter ni PBBM at ng gobyerno ang sinasabi na pasalamat si Sara, ibabalik niya sa taong bayan na sumusuporta sa presidente na masama yung mga ugali ng mga sumusuporta sa presidente. Kung advance kayo mag-isip, advance din kami mag-isip. Kasi wala akong nakikita na ikakatuwa at ikakapasalamat ni Sara Duterte kay PBBM, yung pagkakulong ng tatay niya. Susmantis. Nananahimik yung presidente ng Republika ng Pilipinas, dinadamay niyo sa drama niyo. Huwag niyong idamay sa drama ninyo ang presidente. Mahiya kayo. Paulit-ulit ko na sinasabi yan sa inyo. Ba? Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo na ang presidente gamitin nyo? Kung nag-reconcile man kayo,
at nabuo ulit ang relationship ninyong mag-ama, sarili ninyo lang yun. Parang pinapalabas, salamat Bongbong Marcos dahil pinakulong mo yung tatay ko, nagkasundo kami ngayon. Which is hindi naman dapat sabihin yun kasi alam mo kung bakit. Flowering words na lang yun sa isang ipokrita na katulad ninyo. I'm very, very sorry. Sa mga Duterte Dayad supporters, sabihin nyo, grabe ka naman sir. Pinapasalamatan na nga si PBBM pagkatapos ganyan pa yung comment mo. Naramdaman nyo ang sincerity or a sarcasm? Huwag ganun. Hindi magandang kwan yan. Tapos sasabihin, joke, joke, joke. Joke, joke, joke. Sible na mga ganyan, mga comment ninyo. Nakakahiya kayo. Sabihin nyo yan sa mga supporter nyo. Tigilan nila ang pagbatiko sa mahal na presidente. Kaya nila. Kung talaga napapasalamat kayo, sige nga, magpa-interview kayo ulit. Mag-gather kayo ng press conference. Sabihin mo yan sa harap ng mga vlogger ninyo, huwag atake ng presidente. Ako makakalaban ninyo. Nagpapasalamat na ako. Dahil po sa nakulong yung tatay ko sa ICC, sa kanyang administration, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Wala akong problema sa kanya ngayon. Nagsisi ako ng lahat ng mga pinagsasabi ko. Sige nga. Kaya mo yan sabihin, Sara Duterte? Huwag niyong utuin ang taong bayan. Si PBBM, hindi kayo binabanggit. Banggit na banggit kayo sa presidente. Tapos papalabasin nyo, nagpapasalamat kayo. Ano yan? Unggoy-ungguyan? Ano yan? Tanga-tangahan lang ang peg? Patapos ninyong ganituhin ang presidente? Tapos bigla-bigla lang kayo namang sabihin na, this is ironic. Sabi ni Sara Duterte, this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and ex-President Rodrigo Roa Duterte for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship. Kailangan bang i-emphasize yan? Yung daughter-father relationship? Ano pa ba lang aasahan mo na isipin ng tao? Magjowa kayo ng tatay mo? Ano ba yan? Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country. Now, I have this every day with him, talking about life, talking about family, and for that, I feel that I am blessed. Sabihin mo yan sa mga supporter mo. Huwag nilang batikusin ang presidente. Malaki pala. Malaki pala ang role ni PBBM sa pagkakahuli, sa pagre-reconcile ninyo. Naku, Ginoo ko patawara Santissima naman, Inday. Inday sa balitaw. Parang hindi naman kapanipaniwala. To be honest, the moment that I read this one, I never felt anything. No, I didn't feel anything. Wala akong nararamdaman na ipagbunyi ng aking puso at sabihin, Sara Duterte, you're already forgiven dahil nagpasalamat ka. Bagkos, mas lalo naming pagdududahan yung ganyang klaseng karakter. Kung nag-away man kayo ng tatay mo, hindi kayo nagiging close na lumalaki ka, huwag mo ipagpasalamat kay PBBM yon dahil hindi namin nararamdaman. I-inform mo na wala kayong magandang relationship ng tatay mo as a daughter-father relationship. Pagkatapos ngayon, nakulong, nalaman na ninyo kung ano yung halaga ng buhay. Naintindihan po ninyo na yung tatay mo busy, napabayaan kayo o ikaw nagpabaya sa tatay mo. Pero yung sinasabi ninyo na magpasalamat kayo kay PBBM, dahil kay PBBM, nag-reconcile kayo? Sus, galing pa talaga sa iyo yan. Kaya minsan nakakabwisit, nakakarindi yung mga ganyang klase. Aling nga lang at saka, you know what, uto-uto lang ang maniniwala sa mga ganyang klaseng aksyon. Kung nagkapatawaran man kayo ng tatay mo, decision mo yan. Himingi ka ng patawad sa Panginoon kung bakit ginanon mo yung tatay mo at yung tatay mo humingi doon ng kapatawaran. Bakit kanya ginanon? At wala pong ibang taong papasalamatan. Sarcastic. Matapos ninyong sabihang kinidnap ang tatay mo, pinopolitically, pinopolitika kayo, sabi ng mga kaalyado mo. Tapos ganon-ganon, magpasalamat kayo kay PBBM dahil si PBBM sigurong naging dahilan kung bakit nakulong yung tatay mo. Kaya nakulong yung tatay mo, sa pagkakulong ng tatay mo sa ICC, nag-reconcile kayo, nagkapatawaran kayo. Tandaan, hindi po si PBBM ang nagpakulong sa tatay mo. Ang nag-complain sa tatay mo ay ang mga biktima ng kanyang peke na war on drugs.
Gets? Ang ginawa lang ng Presidente Bongbong Marcos ay ang sundin kung ano ang nasa batas at saka kung ano ang tama. At sundin at i-realize ang obligasyon natin sa Interpol. Oh, papalabasin niya tana na, so ibig sabihin naniniwala ka na si PBBM nagpakulong sa tatay mo? Grabe ka naman, Sara Duterte. Akala mo hindi namin naiintindihan yan? Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ng pamilya mo at ng tatay mo sa politika specifically, kagagawa niyo po yan dahil naging mayabang kayo. Ang tingin nyo sa mga lahi nyo, mga hari at saka reyna, mga untouchables, mga elite. O parang palabas lang na mabuti kayo, pero yun pala, for your own political survival lang pala. Hindi para maglingkod sa bayan ng tama. Kasi kung tama yung paglilingkod nyo sa bayan, hindi nyo paglalaruan ng pondo ng gobyerno na pinagkakatiwala sa inyo. Na wag nyong ubusin lahat ng grocery, tapos yung mga brand ng cellphone at saka kung ano pang mga chichirya dyan para lamang po na magbili kayo ng information. Tapos mga informant na wala po sa Philippine Statistics Authority. Sobra naman na pagka-confidential yan. Alam, hindi ako masaya sa mga ganyang klaseng statement ni Sara. Maniwala kayo? Ha? Maniwala kayo ng pagpapasalamat ni Sara Duterte? Maganda yun? Hindi. Dahil nagpapasalamat siya kay PBBM dahil iniisip niya na si PBBM ang dahilan kung bakit nakulong ang tatay niya. Sa pagkakulong ng tatay niya sa ICC, nabigyan sila ng pagkakataong mag-reconcile. So, hindi po praise kay PBBM yon, hindi po positive yon. Bahala kayo dyan, basta yan po ang akin. No? So, mag-ingat ang sambayanang Pilipino, lalo na po ang mga butante. Yung mga ganitong klase, madikitan ng ganitong klaseng politiko to, nang uuto-to sa mga tao. So yun lang po ang comment ko pagdating po sa pagpapasalamat ni Sara Duterte. Ha? Binasa ko yung statement niya for the second time around. Sabi niya dito, anong sabi niya dito? Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo mga kamunting tinig para at least malaman po ninyo. No? Malaman po ninyo yung konteksto nito. Nag-reconcile sa ng tatay niya, pagpasalamat niya kay PBBM kasi iniisip niya na si PBBM nagpakulong sa tatay niya. Anong tingin niyo sa amin? Gago na hindi kami marunong mag-analyze? Huwag kami, Sara Duterte, ha? Huwag kami. Sabi ni Sara dito, ano yan? This really is ironic but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness. April 1? Ginawa niya to, April 1. Nanluloko to. Sabi niya, this really ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and ex-President Rodrigo Duterte for all that has happened in our lives. And we have a relationship now. Noon, wala pala. A father-daughter relationship. Sabi ni Sara Duterte, lumaki daw siya na ang tatay niya busy sa trabaho. No? Tapos, he was always busy with the country. Busy lang daw kuno sa pagserbisyo sa bansa. Now I have this every day with him, talking about life, talking about family, and for that, I feel that I am blessed. Nakulong tatay mo, blessed ka? Hello. Kasali ka sa mga inakusahan sa ICC, blessed ka? Nakulong tatay mo, napaya yung tatay mo sa buong mundo, pati pamilya mo, pati ikaw, napaya ka sa mundo, blessed ka? Hello. Hindi kayo mga santo at saka hindi kayo mga santa. Hindi bagay sa inyo yung magpabait-baitan. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating Munting Tinig channel, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. Okay? Para dumami at dumami pa po tayo dito. Huwag kalimutan manood ng ating mga uploaded videos and syempre huwag kalimutan na panoorin ang ating mga advertisement for economic purposes. Okay? And then, syempre, huwag kalimutan magpa-member sa ating Munting Tinig channel. Kung gusto nyo lang, i-click nyo lang po yung join at mamili po kayo sa inyong makakaya. So hanggang sa muli, mabuhay tayo mga bagong Pilipinas, ang mga bagong Pilipino, sa bagong Pilipinas. Huwag kayo maniwala dyan kay Sara. April 1 niya yan ginawa, 2025. Lokohin niya, lolo niyang panot.